Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan tungo sa kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang katotohanang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoting si Hilcias, "Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote, Hilcias, si Ahikam na anak ni Safan, si Abhor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hoseas ang matatanda ng Huda at Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ay susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin.
Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naruroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko ay aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilang tao ang nailapit natin sa Panginoon. Ilang tao na tayo ang naging dahilan, kaya sila naging mabuting mga tao. Ilang tao ang natuto ng kabutihan at kabanalan sa atin. Tuwing tayo ay nakapag-aakay ng mga tao sa Panginoon, tuwing tayo ang nagiging dahilan kaya sila naging mabuting tao, tayo ay nagiging totoong propeta sa kanila. Sa kabilang banda, ilang tao naman ang nailayo natin sa Panginoon. Ilang tao na
ang naging dahilan kaya sila masamang tao ay tayo. Ilang tao ang nailigaw natin ng landas. Ilang tao ang naimpluwensyahan natin para magkasala. Tuwing nangyayari ito, tayo ay nagiging bulaang propeta sa kanila. Kaya nga, kung tayo ay totoo o bulaang propeta, ay nakasalalay sa impluwensya natin sa kanila. Tuwing tayo ay nagiging mabuting impluwensya, tayo ay totoong propeta. Pero kung tayo ay impluwensya para sila'y magkasala, malayo sa Panginoon, tayo ay nagiging bulaang propeta. Lalo na tayong mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Tayo na pinagkatiwalaan ng tungkulin. Lalo na kaming mga pare, mabigat ang aming pananagutan. Kung kami ay dahilan para mapalapit ang marami sa Panginoon, salamat sa Diyos. Pero aminin natin, kahit pare ay nagiging dahilan para mawalan o manghina ang pananampalataya ng marami. Kaya sa ganong mga pagkakataon, patawarin nawa kami ng Panginoon, gisingin. Kaya tayong merong tungkuling ipinagkatiwala ng Panginoon, lalo na banal na tungkulin, mga magulang, mga guro, mga madre, mga relihiyoso, katikista, mga namumuno sa mga iba't ibang grupo ng simbahan, mga miyembro ng mga organisasyon, mabigat ang ating tungkulin na maging mga totoong propeta. Maaakit natin ang marami sa Panginoon sa pamagitan ng ating halimbawa, hindi sa salita. Minsan, magaling lang tayong magsalita. Mabulaklak lamang tayong magsalita. Pero yung salita, maliit lang ang impluwensya sa iba. Ang pinakamalaking impluwensya ay yung halimbawa ng buhay natin, yung ugali natin, yung ginagawa natin. Yun ang may mabigat na impluwensya sa iba. Kahit banal ang iyong sinasabi, pero hindi naman banal ang iyong ginagawa, mas makaka-impluwensya yung gawa mo kaysa sa iyong salita. Ang panalangin natin, sana magkatugma yung salita at gawa natin. Yung banal at mabuting sinasabi natin ay makita rin naman nawa sa ating gawa at sa ating halimbawa. Lalo na sa mga bata at mga kabataan. Ang mga bata at mga kabataan natututo sa pamagitan ng imitation, sa pamagitan ng paggaya. Kaya kung anong nakikita, lalo na sa mga nakatatanda, siyang gagayahin ng mga bata at kabataan. Kaya mag-ingat tayo. Yan ang panimulang salita ng ating ebanghelyo. Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. At minsan yung bulaang propeta na yan ay ikaw.
Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta nawa ay makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinakamahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw na mga huwad na mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at pinangakuan natin ng panalangin. Lalo ang mga may sakit at mga may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Ipanalangin din natin ang mga kapatid natin na nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo na ang mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan at mga nakatatanda nating mga kapatid na hindi na makarating ng ating simbahan. Ipanalangin din natin ang intensyon ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. At tahimik din nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Panginoon, tulungan mo kami na maging totoong propeta sa mga taong aming nakakasalamuha araw-araw. Nawa kami ay maging mabuting impluensya at marami nawa kaming mga tao ang mailapit sa iyo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala
pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, pinagdusa mo siya sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunatiin, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Masdan natin ang ating daigdig, ginawang tahanan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon na balungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal, damhin natin ang kalooban, ginawang himlayan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagsapit ng sigwa at taginit sa ating buhay, nawala ng malay at nalamig sa pag-ibig. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at dangalis sinag mo. At maninibago ang wangis ng iyong mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawat dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas.
sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Immaculate Mother,